'Di ba? Ito yung sunod mga kababayan. Ano yan Ken? Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ito po yung rason na kung bakit mga kababayan, maraming politiko na ayaw talaga sumuporta sa mga Duterte. Una, meron tayong kasabihan sa pamilya ganito, sa pamilya may kasabihan tayo na kahit gaano kagulo ang isang pamilya, sa hulit-huli niyan, pamilya pa rin. Ya? Kahit hindi kayo magkasundo sa ganito, hindi kayo magkasundo sa ganyan, sa kaduluduluhan yan, kamag-anak pa rin. Mm. Pero mga kababayan, kaya po alam niyo kung bakit walang mga politiko na halos sumuporta kay Sara? Una, tignan ninyo, ang China, sinakop na ang Scarborough Shoal. Ito O, sa mga nagtatanong, Kent, ano yan? Ito po, mga kababayan. Ipapanood ko po sa inyo, Ang China po ay nag-post na new discovery daw, ang Scarborough Shoal, pagmamay-ari daw nila. Yan, China. Post ng China. China discovers rare coral reefs, blue hole, in the disputed Scarborough Shoal. So, yan ay pagmamay-ari daw ng China. At tinawag pa nila itong, ayan ito, basahin natin Ayan. A scientific discovery is stirring an old dispute. China has announced the discovery of a rare coral reefs blue hole inside the Scarborough Shoal, a heavily contested featured in the South China Sea claimed by both China and the Philippines. According to the Chinese Minister of Ecology and Environment Research, found that unusual underwater formation during marine surveys and believe it was created by the nature growth of coral reefs more than 3,200 years ago. Scientists say the blue hole contains rich marine life and could provide valuable clues about the area's geological and environmental history. Known as Huangyan Island in China and Panatag Shoal in the Philippines, Scarborough Shoal has remained at the center of the territorial dispute since China took control of the area following 2012 standoff in 2016. So ngayon mga kababayan, maitanong ko lang, ito po ngayon ay ikiniklaim po ng China na pagmamay-ari nila ang Scarborough Shoal. Ang tanong ngayon, kung talagang ang mga Duterte ay makabansa, makapilipino, makadiyos, at makabayan, bakit walang reaksyon ang mga Duterte pag usaping China na ang pag-uusapan? Kaya isa po yan sa rason na halos ang mga politiko ayaw sa mga Duterte. Bakit? Politician ka nga. Kung lamunin ka naman ng Communist Party ng China, walang silbi yung pagiging politician mo. Kaya kung ikaw politiko sa Pilipinas, ipaglaban mo na mananatiling meron tayong sariling sovereignty, kalayaan, sariling bansa, sariling batas. Hindi tayo basta-basta magpapaagaw sa mga dayuhan. Pero pagdating sa mga Duterte, bakit ni isang talsik ng laway nila, wala kayong naririnig sa kanila? Paki-comment mga kababayan. Ni minsan ba nakarinig kayo sa boses ni Sara sa press release niya, sa statement niya, na nagagalit siya sa China dahil inaagaw ang ating mga kaislahan? Wala. Ni minsan ba mga kababayan may narinig ba kayo na galit si Sara at gusto niyang bunggutan ng lieg ang mga Chinese Coast Guard? Wala. Di ba? So sa madaling salita mga kababayan, isa po yan sa rason na ayaw ng mga politician kay Sara. Biruin nyo noong tinaga ng Chinese Coast Guard ang daliri ng Filipino Coast Guard, ni isang statement ni Pulong, ni Basti, ni Sara, wala kayong naririnig sa kanila. Noong binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang Filipino Coast Guard, may narinig ba kayong statement ni Pulong, ni Baste at ni Sara sa kanila? Wala. Noong binangga ng Chinese vessel, no? Ang Filipino Coast Guard, may narinig ba kayo mula kay Basti, Pulong at Sara? Wala. So paano ka susuportahan kung ang sarili mong bansa ay kaya mong gawing province of China?
Papayag ba kayo mga kababayan na kakain tayo ng pritong tipaklong? Papayag ba kayo na kakain ka ng lugaw na ang sahog ay bitin, sawa? Papayag ba kayo na kakain at mag-ulam kayo ng pritong ano, pritong alakdan? O di kaya adobong tarantula? Kakain po ba kayo ng adobong paniki? Papayag ba kayo niyan? Ha? Papayag po ba kayo na kakain kayo ng sinanlag na ok-ok? So madaling salita, cockroach. Papayag ba kayo na kakain kayo ng pritong uod? 'Di ba? Oh, kaya isa yan sa rason mga kababayan na napakarami po talagang mga Filipino politician na hindi po talaga magsusuporta kay Sara. Una, mga kababayan, dahil sa pabaya po si Sara. Pangalawa, pagdating sa usaping China, wala siyang aksyon ni isa. Pagdating sa celebration ng mga Chinese celebration, present siya. Pero pagdating sa usaping pag-aagaw ng China sa kalupaan ng Pilipinas, wala siyang say. 'Di ba? Wala siyang say. Biruin niyo, inunti-unti na inagaw ng China ang kalupaan ng West Philippine Sea. Simula nung naupo si Sara pagka Vice President sa Pilipinas, wala akong narinig na statement niya. Wala. Bakit hindi niyo subukan mga DDS tanungin, BP Sara, ano pong masasabi mo na inangkin na ng China ang Scarborough Shoal or Panatag Shoal? At pinangalanan nila itong Huangyan Island ng China, Panatag Shoal in the Philippines. Ano pong masasabi mo? Pag ang sabihin ni Sara, hayaan na lang natin sila. Tubig lang yan, boundary ng tubig yan. Kayo mga Pilipino, nakinig sa akin, nanonood ngayon, hayaan nyo yung China. Marami tayong karagatan, malawak karagatan, tubig lang yan, bigay nyo na. Alam nyo na. Bakit hindi natin i-give up yung Kalayaan Island para walang gulo? Diba? Kita nyo, mga kababayan? So, anong gagawin natin dyan ngayon? Nga na lang tayo? Sasabihin na lang natin, wow, Chinese na ang may-ari ng Scarborough Shoal. Wow, ang galing talaga ni Sara. Presidente talaga siya sa 2028. Magaling talaga siya. Promise. Wow. Mapapawaw ka na lang talaga. Wala ka na magawa eh. Tapos kayo mga DDS, okay lang sa inyo yung ganyan? Sa bagay, yun ngang 51 billion ni Pulong ang sagot nila. Barya lang yung 51 billion kaysa sa flood control mali-maleta. Kita nyo yan? So okay lang magnakaw ng 51 billion kasi barya lang. Kaysa sa flood control mali-maletang dineliver ni Saldico. Yun nga daw pagbanta kay PBBM, freedom of expression lang yun eh. Kung ako ngayon may kaso, si Sara ang abogado ko, edi wala na akong asahan, talo na ako. Nya, biruin mo, yung pagbanta niya na no joke, part lang daw ng freedom of expression yun. 'Di ba? Part of freedom of expression. So kung may kaso pala ako ngayon, si Sara yung magiging abogado ko, putang ina, paano ako mananalo? 'Di ba, Ma'am Wilfrida Bonacqua? 'Di ba ang sagwa? Ay nako, wala na. Kinain na tayo ng China, sinakop na tayo ng China. Asaan na si Sara? Anong reaksyon niya dito sa Scarborough Shoal? Yan oh. Inangkin na ng China na sa kanila daw ito. Scarborough Shoal. 3,200 years ago, pagmamayari daw yan ng China. Pero ngayon lang nila na-discover. So anong sisinyo mga DDS? Normal lang yan. Wala tayong magawa. Tapos alam nyo, number one sagot ng mga DDS dyan, di sige, kung matapang ka, awayin mo yung China, sugurin mo dun kung kaya mong sumalo ng bala. Wow, ganun pala. Ganun pala.
Pagdating sa rally-rally, putang ina, bangag, weak leader addict, ang lakas nyo. Pagdating na sa ipaglaban yung kalupaan, sasabihin nyo, ikaw na lang sumalo sa bala ng China. Ikaw na lang sumalo sa missile. Putang ina nyo, malakas lang pala kayo sa buka, wala pala kayong gawa. Kapag sa rally-rally, bangag si BBM, adik si BBM, kurap si BBM. Ang lakas-lakas yung magsisigaw-sigaw. Pero pagdating sa kalupaan ng Pilipinas, ang sagot, bahala na si China dyan, wala ting armas. Ha? Ang ina nyo? Hindi naman armas ang kailangan dyan. Yung boses na ginamit nyo, yung boses na ginamit yung kakasigaw ng bangag, adik, kurap, ginamit nyo yan para labanan na itong pang-aangkin ng China, hindi naman nadadaan sa bala yan eh. Nadadaan yan sa boses. Kung hindi madaan sa boses, hindi girahin. Di ba? Hindi naman nakikipaggera ang China. Nasa pagdidebate yan. Kung magaling ka makipagdebate, kung magaling ka makipaglaban through boses, mananalo ka, hindi mo dadaan sa dahas. Di ba? Nung unang panahon, di ba, ang daming armas ng mga sundalong Amerikano, sinong tumalo sa kanila? Yung mga bampera, pinagkakagat sila. O di ba, merong Filipino folk story niyan. Nagulat kayo na napakaraming Amerikanong sundalo ang naubos at nagsialisan sa isang lugar. Bakit? Hindi sila natakot o namatay sa bala, namatay sila sa aswang. Kaya kayong mga DDS ng mga lahing aswang, mga mukhang aswang, mga animal, gamitin yung pagiging aswang ninyo. Di ba? Di ba mga lahing aswang naman talaga kayo, mga animal kayo, mga DDS kayo? Di ba? Mga lahing aswang kayo, mga hayop kayo, mga pangit kayong nilalang eh. Di ba? Natakot kayo sa bala na missile ng China? Pero hindi kayo natakot dyan kung ipakulong kayo ni Marcos sa kakasigaw ninyo dyan ng bangag, adik, quick leader. Diba? Gamitin yung pagiging wakwak ninyo mga animal. Diba? Tapang-tapang ninyo sa kakasigaw na weak leader, adik, bangag. Pero pagdating sa China, putang ina, ok-ok, bahagbuntot yung mga hayop kayo. Inako. Kaya isa yan sa rason, mga kababayan, ng aking tatanong ngayon, asaan po ang statement ni Sara? 'Di ba pagdating sa yung sa Ateneo na basketball player, may statement agad si Sara. Yung sa Barilan sa Tacloban, may statement si Sara. Yung saksakan sa Cavite, may statement si Sara. Yung Barilan sa Islex, may statement si Sara. Bakit ito inagaw ng China, wala siyang statement, tang ina niya? Huwag magpahalata na pro-China ka. Kadami-daming statement ni Sara. Yung namatay si Tantoco, may statement siya. Yung Barilan sa Tacloban High School, may statement siya. Pagdating sa West Philippine Sea, usapin, wala kang mailabas. Ano yun? Takot kang singilin? Takot ba? So yun po yun mga kababayan. Yung ating reaksyones sa mga oras na ito. Ano kayang reaksyon ni Sara dito na isinakop na ng China ang Scarborough Shoal? Mga DDS, ano pong reaksyon ninyo? Di ba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero hanap tayo ng video niyan. Scarborough Shoal. Ayan, kinuha ng China. Eto pakinggan natin. Ano kayang reaksyon ni ni Sara Duterte? We use AI too. Wait You lang use one tool like a search engine. I use the whole stack like a team. The Armed Forces of the Philippines, or AFP, has reaffirmed its commitment to defending the country's maritime sovereignty, stating that it will not allow the Scarborough Shoal to suffer the same fate as Mischief or Panganiban Reef, which has already been transformed into a Chinese military base inside the West Philippine Sea. Patrick De Jesus. Sa ibang balita, hindi umano kakayaan ng Armed Forces of the Philippines na maulit sa Scarborough Shoal ang ginawang
Panlilin lang noon sa mischief of Panganiban Reef na base militar na ngayon ng China sa loob ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kasabay ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay ang paglahok sa iba't ibang pagsasanay gaya ng Rim of the Pacific on Impact Exercises sa 2026 sa Hawaii, kung saan ipinadala ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang mga barko at iba pang asset para bantayan ang teritoryo at soberanya ng bansa sa tulong na rin ng mga makabagong kagamitan. They are more capable, they have greater reach, more effective sensors, and we are capable of conducting these patrols and multilateral activities. Bahagi dito ang pinaigting na pagbabantay sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Gaya na lang ng ginawang pagpapatrolya ng BRP Diego Silang noong nakaraang linggo. Kahit pa sumalubong dito ang 4 na barko ng China. Kasunod ito ng iniulat na floating platform sa lugar na kalaunan ay inalis din ng China at ginamit lamang umano para sa marine scientific research. Sabi ng AFP, hindi nila hayaan na matulad ang Scarborough Shoal sa mischief o Panganiban Reef na isa ng base militar ng China sa West Philippine Sea. Diba? In 1995, the Philippines and the world was fooled by similar statements about Panganiban or mischief reef. Today, the Dahil kay country Digong and the yun eh. world will not allow itself to be fooled the second time around. Tapos sasabihin na naman ng mga DDS yan, nagfi-feeling malakas, nagfi-feeling magaling. So anong gusto nyo mangyari? Gagawin na lahat ng base militar ng China yung Spratly Islands hanggang sa pati yung Batanes at saka yung Palawan? Di ba? Yan ang ano ngayon, mga kababayan. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyones sa mga oras na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.